Hindi na kayo magsitas. Kahit na, tol. Kahit na, tol. Hoy! 2K, tol. Tol. Lucky Mini. Tara po, samahan nyo kami. At sa video nga po ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano yung proseso, kung paano magpitas ng mga pakwan. Mukhang pagod na pagod pa nga po kami dyan kasi ito po yung araw pagkatapos naming maglinis ng taniman ng mga melon. Parang pakiramdam ko nga po lalagnatin pa ako. Pero dahil kailangan kumayod, sige lang po. Dali-dali na nga po kaming nagkape pagdating namin dito sa mga taniman ng pakwan. Ito nga po si Bosswak, parang akala niya yata magsuswimming kami. Pang Jed's Island po yung outfit niya. Ito nga po, sa video ko ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano pitasin o anihin yung mga pakwan. Ang variety nga po pala ng pakwan na to ay seminis o pakwang dilaw. Bago po tayo magpatuloy, panoorin nyo muna po ang isang interview ko sa isang farmer. Ito nga po at interview natin si Kuya tungkol sa pagtatanim ng pakwan. Kuya, kumusta po? Okay lang po. Ano pong pangalan nyo? Kabarag TV. Opo. Siya nga pala si Kabarag TV, nagbablog din po to. Kumusta naman po yung pakwan nyo? Maganda po ba? Medyo maganda-ganda naman po yung mga pakwan natin kahit medyo maulan. Kaya lang po, pag minamalas, nasosobrahan sa ulan. Ganyan po yung nangyayari pag nasosobrahan po sa ulan, namamatay po yung mga pakwan. Ibig sabihin po, pagka maulan, parang pangit din yung pagtatanim ng pakwan. Pero nakikita ko po, makinis naman po yung pakwan Pero pag tumitingin po ako sa inyo, parang hindi po makinis. Wag na lang po kayo tumingin sa akin. Sa mga pakwan na lang po kayo tumingin sa mga bunga. Ay. Kasi yung mukha ko po medyo talagang magaspang. Ay, sorry po. O sige po, sampulan na lang natin yung mga pakwan kung talagang hinog na ba to. Ay, Magbubukas po tayo. sige po. O, sige po. Problema. Ito nga po, at magsasample tayo ng pakwan kung talagang hinog na ba o kung matamis na ba ito. Tara po, buksan natin. Ito po, sasampulan po natin yung maliit para malaman natin kung nasa wastong edad na yung mga pakwan. Ito na nga po at hihiwain ko na. Ibig sabihin po pala, may hinihintay din na araw kung kailan pipitasin, kung hinog na ba o hindi pa. Okay. Ito nga po. Uy! Oo nga, Ayan. mukhang kahit na maliit, hinog na po to Opo, yan po natin makikita kung nasa wastong edad na yung mga pakwan. Oo nga po, ang liit lang pero hinog na pala to. Tikman po natin. Ang tamis po. Tamis. Sampulan pa natin yung isa. At ngayon po, bubukas naman tayo ng malaki. Tikman din natin kung matamis. Ito po. Sige po, bubuksan po natin. Mukhang makinis po yan Opo, basta wag lang po kayo titingin sa mukha ko. Ayan Wow! po, kita nyo naman po. Napakaganda po ng mga pakwan natin. Mukhang matamis po to at masarap Opo. Po, mga lods. Yan po, good Hindi- quality. Hindi po kaya kayo malugi kakatikim natin? Hindi naman po siguro. Maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo ng interview. Sana po swertein pa kayo lalo. Wala naman pong man. At salamat din po sa pagbisita nyo dito sa aming pakwanan. Oo. More power pa po at sana kuminis na po yung mukha nyo tulad ng pakwan nyo. Pag po sumikat na tumama po ako dito sa pakwan, baka sakaling kuminis na po yung mukha ko. Ano pong gusto nyo sabihin at may gusto ba kayong shoutout? Unang-una, nagpapasalamat po sa KS Tubig Vlog sa pagbisita po sa amin dito sa aming pakwanan. At shoutout po sa mga pamilya ko dyan sa Candaba. Sana po, supportahan nyo po yung KS Tubig Vlog
please share and subscribe. Maraming salamat At po. ayun na nga po, sana po may natutunan kayo. Hindi ko nga po alam bakit parang galit sa akin si kuya na in-interview ko. Tignan niyo po, kay gandang pagmasdan ng mga pakwan na to. Ganito nga po pala yung ginagawa naming pamimitas. Pinipitas sa mismong halaman, pagpapasapasahin para maipon po sa iisang lugar na lang. Para magaan na lang pong isa ko at magaan na rin sa paghakot. Ang gantong pagpipitas po sobrang easy lang. Ang mahirap po dito yung paghahakot. Hindi na nga po ako nakapagantay at titikman na natin to kung matamis bang mga pakwan na to. Sasamantalahin ko na rin po ang pagkain ng pakwan lalo na't libre. Sa labas po may bayad ng mga to. Kitang-kita nyo naman po, kahit na maliit ang mga pakwan na to, talagang hinog na at matatamis. Karahilan nga po, mas matamis pa yung pakwan dilaw na to kaysa sa karaniwang pakwan na pula na bilog. Lalo't mas mura po yung presyuhan nito. Kaya yung iba po, mas gusto nilang binibili itong pakwan dilaw na to. Kasi po, bukod sa mura, minsan mas masarap pa. Pagpasensyahan nyo na po yung way ng pagkain ko ng pakwan. Talaga pong tinatakam ko kayo pagdating sa mga video ko. Ito nga po, sobrang dilaw na dilaw siya at sobrang tamis din. Sobrang ganda nga po ng pakwan sa ating katawan kasi po binibigyan na tayo ng vitamins and minerals para sumiglang ating katawan. Ganito nga po kami magpitas. Kung titignan nyo nga lang po, sobrang daming damo. Alam nyo po ba na nakatago dito yung mga pakwan? Kung titignan nyo po kasi sa malayo, parang mga damo lang to. Pero sa totoo lang po, nagtatago lang ang mga pakwan sa damong to. Eto na naman nga po, yung malakas na ulan. Pero dahil kailangan nga po naming mapitas ito lahat ngayong araw, ay hindi po kami tumitigil. Minsan, ito po talaga yung mahirap sa gantong trabaho. Ito nga po, parang si Spider-Man pa nga ako dito sa pagsalo ng pakwan. Mainit din po yung ulo ng kasama kong to. Nabagsakan pa nga po yung ulo ko ng pakwan dito. Sobrang dami din po pala ng bunga ng mga pakwan na to, kaya hindi ko na rin mapigil yung sarili kong kumain ng kumain. Hindi ko po kayo mabibigyan, kaya ikakain ko na lang po kayo. Sana po at natatakam ko kayo sa way ko ng pagkain ng pakwan. Ito nga po, dilaw na dilaw oh. Sobrang tamis nga po nito at sobrang sarap din. Yung kinakain ko nga po palang mga pakwan dito ay may mga damage na, pero pwedeng pwede pa din. Yung iba po, may mga sugat sa balat o mga gasgas. Yung iba naman po, kinakain ng mga daga. Tignan nyo nga po ito, na akala nyo lang damo, pero pag tinanggal nyo yung mga damo o halaman ng pakwan, sobrang dami pong bunga. Alam nyo po ba, sa 7 bunga na to, iisang halamang pakwan lang po ang nag-produce nito. Talagang sobrang gandang tignan nga po. Ito nga po yung matindi. Habang nagbibideo nga ako at nag-aayos ng pakwan, bigla akong may napansin sa gilid at may ahas na pala. Hindi po basta-bastang ahas to, cobra na maliit po. Ayan po, at muntik pa nga akong matuklaw kung hindi ko mapansin. Kaya takot na takot po ako dyan. Sa mga gantong trabaho po talaga, kailangan din ng konting ingat. Lalo't hindi natin alam, baka may mga ahas na malalaki dito. Kaya hindi po talaga basta-basta yung mga gantong trabaho. Patapos na nga po kami sa pamimitas niyan at nilalagay na namin sa sako yung mga napitas naming mga pakwan. At ang mahirap na part po ang paghahakot. Sobrang proud nga po ako sa mga kasama ko kasi talagang sobrang bigat ng trabahong to pero kinakaya nila. Alam niyo po ba na hindi naman kalakihan ang sahod sa mga gantong trabaho? Pero tulad po ng iba dahil no choice, kailangan po talagang pagtiyagaan. At sana po ma-appreciate nyo yung mga ginagawa ng mga farmer or mga nagpipitas ng pakwan tulad nila. Sobrang bigat nga po ng pinapasan nilang mga pakwan at sobrang layo din kung saan nila ito dadalhin. Kaya talagang manlalambot ka o manlalata. Sumabay pa yung malakas na ulan at yung madalas na pag-init ng panahon. Kaya kailangan maging matibay yung katawan mo dahil pag nagkataon, matatablang ka ng malalang sakit. Siyempre po, ang Team Camilon, malalakas yan. Hindi yan magpapauli sa mga ganitong klaseng trabaho. Dito nga po pala namin dinadala yung mga pakwan na napitas namin, tapos isosort po nila. Pag hiwa-hiwalin po yung malalaki at maliliit, depende po kasi sa size ng pakwan kung magkano ito pepresyuhan. Kaya talagang pinaghihiwa-hiwalay po. Pagkatapos nga po ng pagod at mahabang araw, natapos din namin. Ito nga po at hawak na namin yung mga sahod namin kaya nakakawala ng pagod. Hanggang dito nga lang po at lagi ako nagpapasalamat sa pagsuporta nyo at lagi nyong panonood sa amin.